babago ang ating Panginoon Diyos. Umawit po tayo na may kagalakan, sumaya po tayo na may taos-puso sa ating buhay at damhin po natin ang awitin makalangit po. Kaya po, mapapalad po yung mga naririto at nakikinig ng kanyang salita sapagkat sabi ng masusulat hindi lamang nabubuhay sa tinapang isang tao kundi ang kanyang mga salita. Pumato na po tayo sa ating awitin. Mga kapatid, binigyan po tayo ng kamay para pumalakpak at binigyan po tayo ng kompletong katawan para purihin at sambahin ng ating Panginoong Diyos. Patawagin ko na po ang ating sing leader na si Sister Karina. Dalang po. Tayo tumayo. Sabi na, sa oras na ito, nanginginig tayo ng Diyos. Tinitingnan tayo ng Panginoon kung nasaan ang ating pananampalataya. Malalim ba ito o mababaw? Diba? Kaya meron tayong natutunan. Dahil tumingin tayo sa mga paligid natin dahil hindi na nakakapagligtas sa ating buhay. Kundi lain lamang na ang Diyos ang ating sinasamba sa ating buhay. Dahil wala namang iba tayong napupuntahan eh. Sabi nga sa ayaw natin sa hindi. Lilisanin natin ang handang ito na wala tayong inaasahan. Pero dahil sa habag ng Diyos sa buhay natin, binigyan niya tayo ng pagkakataon na makalapit at magsisi sa Kanya. Diba? Mahalaga ang buhay kisa sa anumang bagay dito sa mundo. Kaya napakahirap. Magkasakit na lang tayo. Parang nararanasan na natin ang buhay natin napakahirap. Kaya sa umagang ito, wala tayong inaasahan kundi lumapit tayo lagi sa Panginoon. Lumapit at magpatakang baba sa ating buhay. Dahil ang lahat ng ito ay para lamang sa Kanya. Wala tayong maitadahilan. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Sabi sa mga ngaral, lihim man ito, hindi. Ang lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, halag man ito ang lihim. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay ipagsusulit natin sa Kanya. Maliit man ito ang malaki. So sa oras na ito tayo lumapit sa Panginoon na nagtapas ng baba na mayroon na sinasama tayo sa Panginoon. Dahil ang lahat ng ating ginagawa, minsan hindi natin ito alam. Purihin natin siya. Hallelujah.
Panginoon, sa umagang ito. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aming puso. Lord, salamat na narito kami, Panginoon, upang alalayan na kami sa aming mga ginagawa. Minsan, Panginoon, hindi namin nababantayan ang aming sarili. Minsan, nagkakamali kami sa iyo, Panginoon. Kaya ganito ang ginagawa ko sa aming Panginoon. Binabali mo kami, Panginoon, kung kami nagkakamali. Kaya kami na igagahilan sa iyo, Panginoon. Kahit isa kami makasalanan dito sa lupa. Lord, salamat dahil pinapaalalahanan ka kami, Panginoon. Kung bakit kami nag-iisip sa iyo. Kung bakit kami sinasamba sa iyo, Panginoon. Dahil may dahilan, Panginoon. Para kami, Panginoon, matuto sa aming sarili na mayroong Diyos na nagbibigay ng napayang buhay sa aming Panginoon. Lord, maraming salamat. Isa kami nakasalanan sa iyo, Panginoon. Naalala namin, Panginoon, na nabasag na ngayon, Panginoon. Na kami nakasalanan, Panginoon. Hindi kanila kapag sabi sa iyo, Panginoon, na mayroon kaming kasalanan. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang aming puso. Nakikita mo, Panginoon, dahil, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Dahil minsan, Panginoon, naalala lang namin ikaw, Panginoon, na meron kaming karamdaman, Panginoon. Pero Lord, sa araw na ito, isa kaming pinili mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Bakit akong kalita, Panginoon? Sana, nagpapala ako sa iyo, Panginoon. Yung nakarating ko, Panginoon. Pinilat ako, Panginoon. Wala ako sa iyo. Kaya ako nila, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon. Pinalayakas mo ako, Panginoon. Wala masalit ka, Panginoon. Nakayaan mo na. Lord, maraming Panginoon.
sa aming pinili mo, Panginoon. Nandito pa sa sayang Lord. Lord, salamat po. Nalalawanan namin, Panginoon. Hindi mo sa amin na pagpapala. Pagpapalang spiritual, Panginoon. Hindi lang paglunan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Alaga ang buhay namin. Dahil hindi nilagay namin ito sa lahat. Hallelujah.
ginagawa namin sa buhay, Panginoon. Lord, pinaparanas na kami ng ganito. Pinaparanas na kami, Panginoon, dahil minsan, nakakalimutan ka namin. Minsan ang mga bagay na para lamang sa iyo, Panginoon. Nalagamit ka namin, Panginoon, para sa aming sarili. Hindi mo namin nababantayan, Panginoon, ang aming mga sarili. Minsan, hindi namin alam kung paano kami nakapagbigkas sa iyo ng salamat, Panginoon. Minsan maraming hatlang, Panginoon. Minsan maraming pagsibot. Ibinibigay na lang namin ang oras namin sa iyo, Panginoon. Marami pa kaming dahilan, Lord. Lord, palagi mo kaming pinapalahanan ng ganito. Na pag-araw ng linggo, Panginoon. Hindi para lamang sa iyo, Lord. Lord, ginagawa namin, Panginoon. Minsan tinatanong namin ang aming sarili, Panginoon. Bakit ba kayo nagsisim nagsasamba sa iyo? Lord, may dahilan, Panginoon. Kung bakit kami nagpupuri sa iyo, Lord? Dahil may kaligtasan kami, Panginoon. Na aming hinahandal, Panginoon, sa aming buhay. Hindi namin makita yun, Panginoon. Dahil ang aming mga mata, Panginoon. Pinadalan ng sanglibutang ito, Panginoon. Na hindi kami nakapagdala, Panginoon. Na hindi kami nakaranas, Panginoon. Ng pagsamba sa iyo, Lord. Dahil maraming salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin, Lord. Isa kaming pinili mo, Panginoon. Pagkamay sa kauntinanang kami, Panginoon. Pero nakikita mo, Panginoon, na aming mga sarili. Nakikita mo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon. Maraming ang tao sa labas, Panginoon. Dahil paano din mo sila gamitin, Panginoon, para magpulot ng samba sa iyo, Lord. Lord, nais namin, Panginoon, na kami umagat na mo, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Lord. Salamat, Lord. Magandang yung salita, Panginoon. Nakatulungan yung ginagamit dito sa lupa, Panginoon. May dahilan, Panginoon, kung bakit kami nakinig at nanunggalan sa iyo, Panginoon, sa ginagawa mo dala sa amin, Lord. Hindi mo kami hayaan, Panginoon, na kami magpahanap, Panginoon, sa kalbaryo ng sanlibutang ito, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Sinahal mo kami. Hindi kami nakatingin sa tanang tao, Panginoon. Hindi ang pinagagawa mo sa amin, Panginoon. Ang dapat namin damsalan sa iyo, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat na din sa napagsalita, Panginoon. Gamitin mo sa Panginoon hanggang sa iyong pagbabalik. Lord, wala kaming nagdadahilan sa Panginoon. Kahit anumang gano'n namin dito sa nasa, Lord. Iyan lahat ng ito ay galing sa iyo, Lord. Maging aming lakas, Panginoon. Wala kaming galing ng gagaling sa amin. Kaya wala kaming may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Ganito kaming basahan na tinitingnan mo, Panginoon. Dahil sa kabila ng lahat, Panginoon. Ipag-asa kami, Lord. Na kami ay ginaharihan mo, Panginoon. Doon na sa masalimulat na buhay namin. Salamat sa ganitong buhay namin dahil binigay mo sa amin ang gawain mo, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po. Ibinabalik namin sa iyo, Lord. Nang patuloy sa salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, maritimag sa atin. Amen. Salamat. Umaga sa ating lahat, mga kapatid. Dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat. Salamat po tayo sa lahat ng oras, magamat wag po tayong malungkot kasi ang tinitingnan ng Panginoon ay ang kung gaano katibay ang kanyang pananampalataya. Doon po nakatingin ang ating Panginoon. Sa bawat araw po, sabi nga, 2025 na, hindi na magtatagal ay
dadating na po ang ating Panginoong Diyos. Marapat po tayong pasalamatan sa lahat ng oras. Wala po yung sinasabing oras. Kumbaga sa inasan, unlimited po yung pagpapasalamat natin. Huwag po natin kalimutan na ang buhay natin ay hiniram lamang po. Pagdating ng panahon, ay sasauli na po ito natin na hindi natin alam kung kailan nga lang. Kasi ayaw ng Panginoon ipasabi ang ating mga kung kailan tayong mawawala sa mundo nito. Sapagkat alam ng Panginoon na tayo ay mananampalataya ay kanyang mga pinili. Kaya mapapalad po tayo, di ba? Mapapalad po tayo dahil po sa pagpasok na itong itong taon na ito ay naririto pa rin tayo at binibigyan para tayo ng ating kung ilang taon na tayo, di ba? Kaya po, pasalamat po tayo. Salamat pala sa ibibigay ko sa ano. Ito po ay kaloob po yun ng ating Panginoong Diyos ay hindi po ito kalooban ko, kundi kalooban na magbigay ng biyaya para sa nagsisimba sa atin. Kaya sabi ko na, kung sino ang hindi absent sa pagdating ng ating Christmas party ay mayroon siyang premyo sa akin. Ito po ay simple malayo pa lang. Kaya po, sino ang magtataas ng kamay? Sino? Si Brother. Siyempre, si Brother Julia ay nagtaas ko na siya ng kamay. Papasalamat po siya sa ating Panginoon. Amen. Salamat, sister. Dito naman tayo. Salamat po sa ito sa turing talagang napaka ano po yun? Deserve din may pagsuko, yung may mga pangitayin at mga may kahulugan at meron dyan. Pero nakita ko sa kanya, ano po yun ano ng Panginoon yung nalalaman niya na kung sino maliligtas. Kaya naging ang reaksyon niya, kahit kunti lang tayo, kailan kasi ang Panginoon nag-ano po yun. So, ibig sabihin, hiningi siya ng tawad sa mga sakit. Nakikita mo sa reaksyon niya. So, ang latang mga bagay yan, kaya sabihin, ibig sabihin, isuko lang natin. Kaya nga hindi nakakilala sa Panginoon, siyempre siya nakakalamon. So, yun. Siyempre, nag-ano ko ng verse. Uy, galing. Dito tayo sa verse. Alam mo yung nangyayari sa buong mundo? Daming nag-uulap sa nangyayari sa Los Angeles. Kasi nangyayari, doon yung mga planeta, may nagdidikit sa mga scientist. Talagang meron talagang katama sa earth natin. Meron talaga yung mga bato. Siguro yan, mga malapag tumama sa kanila. Kasi, alam na naman lugar rin sa Los Angeles ko, mayayaman. Kung baga sa kinutya nila ang Diyos Nabuksan nyo yung sa YouTube. So, kahit English yun, dahil nga tayo nagbabasa ng Bible, laging sinasabi, ang Bible ito salita ng Panginoon. Walang mga pagsabi na sino man kung yung gagawin ng salita ng Diyos. Kaya nakakalam nito. Alam mo kung ano? Para malaman mo. Yung nagbabasa ng Bible, sino po yun binigyan? Pag sinabing born again, born again. Kaya nga pinanganak muli, tanggapin mo si Jesus. Kasi na ba ito? Ibig sabihin, may alam po tayo sa Bible. Kaya sino nagpapahayag yan? Yung may alam ng Bible. Kaya tingnan mo tumapit. Alam mo nangyari, napapansin ko, sa Islam, kinukuha nila. Sa Iglesia, kinukuha nila. Sa leksigin nyo, hindi, kahit totoo ng Panginoon yan, sa leksigin mo yung mga Iglesia, namin ka Iglesia, hindi ko naman inatake sila. Saan kinukuha ang kasaysayan sa nangyayari? Diba sa Bible? Sino may hawak ng Bible? Di ba mga Bibling Christian? Diba yun? Ito, may salang-salang. Bakit nangyari sa Los Angeles? Kinamagan niya ang Diyos At saka hindi mo nananayan. Mga tao, yan ang Diyos alam mo na pero lang. So dito, nalalagang hatilan, nasusunog. May isang church dyan, ng victory, di ba? Nadilaan, yung nasusunog.
palibasa, totoo po yun, kaya niya sunog kasi bato pa. Kaya sabi niya, bakit niya sunog? Ibig sabihin, may panalangin yun. Alam tulad, itong building itong busit ito sunog. Bakit hindi pa rin tuloy? Hindi ko po alam. Lagi kinakausap, hindi ko po alam. Pero alam ko, nagbibigay talaga sa iyo kasi sa panalangin. Ang araw na bakit nasunog yung truck? Ang naisip ko, wala si Pastor John Alibdon, wala na siya. Ay sinong magaling mananampalataya? Baka kalaban ng Panginoon, baka hindi narinig ang panalangin nila, bakit nasunog? So, ibig sabihin, mayroon tayong hula-hula. Okay po? So, babasahin ko lang po yung verse. Ito sa awit. Sino bang gawin ng awit na to? Kanino ba itong awit na to? Alam mo, Pastor? David. So, nakalagay dito po, sabi, sa awit 91, 1 into. Totally, sinasaleksi ko to eh. Sabi ganun, siyang naghahangad ng pagkupkop ng katastasan at mananatili sa kalingan niyang kapangyarihan. Sa to, makapagsabi sa kanyang Panginoon, noog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ang tanong dito sa atin nagtitiwala sa Diyos. So, di ba? Lahat ang bagay, magtitiwala tayo sa Kanya. Minsan pag lumalakad ako, Lord, gusto ko laging kasama kita. Kasi binigyan tayo itong, ito may tayo, ang kapangyarihan natin galing kay Lord. Gagamitin po natin, kasi sinabi ng Panginoon, binigyan ka na. Nasa sa'yo na yan, nabigyan ka na. So, gagamitin po yun. Nakuha nyo? Kaya napakalalim ng ano rito sa anong David, sa mga awit, sa 90. Nakita ko rin. Kung baga nakita ko rin sa laysay doon sa Los Angeles. Kasi nangyayari ngayon, meron sa Hong Kong, yung one part nangyayari. Tapos may mga lindol. Alam mo, mga palatandaan yan. Kasi hindi sila nagsasalisik saan ang Panginoon. Ako hinahanap ko. Tagal ko na, ano ba talaga? Diyos, ano ba? Diba? Pero nung makilala ko, sabi ko, talagang tinatayong balahibo. Sabi ko, ikaw pala yan. Diba? Siya, bisa din, kahit pa may takot na tayo sa kanya sa mga. Pero kung tayo mga Christian, hindi na po tayo hindi matalakot kasi bakit nasa kanya na tayo. Ligtas na po tayo. Naniniwala ko ligtas kasi tumanggap na. Kaya pag sinabi, tayong kay Lord to. Hindi lang ganit buhay ito, pero sa kanya to, sa Panginoong katawan natin. Kaya kung may mga sakuna, hindi yung gano'n nag-Bible study tayo sa kay na chairman, yung pamagod ko sa Mikas, tagapagpalaya. Malaya po tayo sa ikabubuti. Diba? Nalagay ko pa ngayon, kapayapaan. Ay dito din naman, kapayapaan, papasok pa rin kapayapaan kasi nandiyan si Jesus. Yun, diba? So maraming struggle dito, mga dito. So paano, hindi pala, parang hindi na talaga wala ng takot eh. Natatakot sa mga nagkakamulang ginagawa mo. May takot tayo. Pero sa kabutihan, no. Panalo si Jesus eh. Panalo talaga. Kahit magpunta. Ang nangyari dito sa kaya ganyan. Kasi, mas mahalaga palang mention kasi Jesus, di ba, kinultra. Zero. Ang Panginoong nagbuhay sa ito, sa zero. Ibig siya ng buhay mo, zero. Diba? Mga minsan dami, 11, may tatlo na isa. Kay Jesus, wala. Uyari kay Lord. Andito makasulat yan sa Bible. Kaya minsan sabihin, natin talagang walang kabulahan na sasabihin natin. Oo, ito nabubulas tayo. Di na yan nakakabana yan. Pero nakatuumpang tayo kay Lord kasi na kay Jesus tayo. So yun, salamat sister, talang nayak. Alam, tinignan ko ang gandang niya. Maganda na yung babatiin talaga kasi naglilihan niyo, di ba? Mabulaklak siya. Saka kanina na ko yung boses na iba kasi siyempre parang ganun siya ng di ba, nagkaroon ng problema. So yun, lahat naman ng talagang nangingiti kay Lord eh. Pag hindi mo mga kay Lord, so lagi kayo sa buhay hindi binigay mo sa kanya. Wala. Kasi paligid natin yan, kaya pasalamat tayo na kaya nagkakasal. Kasi tayo nakakalam, hindi nito sa Pilipinas sa Bible. Salamat.
Tatawarin ko po si Sister Prissy, ang magpapasalamat po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Kay Sister Karen, pasalamat ako sa Panginoon din bumalita. Kasi yung ganinang kinakanta niya ay the best. At least binigay mo sa kanya lahat ng problem. Parang ako umiiyak eh. Hindi na lang ikaw ganyan eh. Hindi lang ikaw sa mundong nagpaging totoo ka. Pero sa totoo lang, pare-pareho tayo. Negatibo yung ating kaisipan. Yung ating yung karamdaman natin, yung nananaing natin. Hindi mo natin alam kung anong ginawa natin sa sarili natin. Yung kahabag-habag talaga sa Panginoon, kung ano yung naging ano sa ating puso, naging galaiti, naging ano tayo sa sarili talaga. Nakikita ko rin sa aking sarili. So mga problem natin sa ating sarili na hindi mo may ipaiwatig, hindi mo alam kung ano ba, kung ikaw ay patatawarin pa tayo sa Panginoon. Talagang hindi mo na ano na eh, hindi talaga natin isabuhay talaga natin to. Dahil mula nang nagsilang tayo, nagdadala na tayo ng problema. Yung puso natin, nagkaisipan, nagalaitin na, nagbulay-bulay kung paano natin i-handle, kung paano natin naalisin ang sitan sa ating kaisipan. Dahil dalawa na ang talagang kaisipan. Kahit sinong talaga, lahat tayo mayroon. Dahil nag-aagaw yung kaisipan natin. Doon baga ating sarili talagang hindi natin alam. Kasi tayo yung matanda eh. Tayo yung matanda na alam natin may nakakasala tayo sa sarili. Alam natin kahit sabihin mo hindi. Meron tayong kasalanan tayo. Kahit ako, naamin ko sa sarili ko. Pag kahit tayo nakakasala sa Panginoon, handa ka na rin tanggapin yung hatol niya. Kaya tayo ay nasa mundo ay ang Panginoon namatay sa krus dahil sa ating kasalanan. So tayo ay makasalanan ay mararapat din tayo ay magpapasaan ng krus. Ano yung krus na yun? Yung sinabi ng Panginoon, pasanin mo ang krus. Bagat tayo ay hindi nanalig sa Kanya. Nagpukulang tayo ang ating sarili. Hindi iba ang tao ang magbabago sa atin. Nasasaksihan ko karamihan, ayaw makinig sa Diyos, iayaw nila ng Panginoon. Oras na isa ito, biglang dumarating ang Panginoon. Ano na ang mangyayari sa atin? Dumadating na ang Panginoon talaga. Binapakita niya kung ano talaga ang Panginoon. Ipakita sa taong bayan, ibang bansa kung ano yung ginawa sa kanya. Naging sakmal na sa kadiliman. Salapi. Talagang paira lang ng talagang taong nangangarap, hindi nila alam, hindi nila nararating yung pangarap dahil sa kabulay-bulay na kaisipan na hindi nila alam kung ubabaya sa Panginoon sa Kanya. Yung naging tapat ang tao, kahit ako hindi, parang naging imposible sa aking sarili dahil malaki kaming pagkukulang sa aming pamilya. Yung talagang pinaka-best na lukod ako nagpasalamat sa Panginoon dahil nabubuksan ang kaisipan ko. Pasabi ko nga sa Panginoon, Lord, hindi ko na naintindihan na itong Bible. Saan kami nagmumula naging kasalanan? Nagmula pala kami kay iba sa mga babae. Hindi namin alam nung nangyayari sa atong Bible na ito na hindi ko maintindihan. Yung sarili lang pala ang aming kinakalaban, kaya kami nagagawa ng kasalanan. Kaya unti-unti ganing napapasalamat sa Panginoon, nabubuksan unti-unti. Dahil sa nakikita ko na hindi talaga nanindig ang balibo ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Napapasalamat ako sa Panginoon. Nabibigyan pa ako ng lakas katawan higit sa lahat. Ay yung kaisipan na mawawala ng unti-unti, kalasin. Kasi nagpapasalamat nga ako sa Panginoon. Dumating yung sitan. Hindi mo na alam eh. Nawawala ka na sa isip. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nabubuksan ko rin unti-unti ang kaisipan ng puso. Nagpasalamat ko sa loob ng isang linggo sa aking mga pamilya at pag-iingat sa kanila.
trabaho. Bukod ako ng pasalamat sa Diyos. At magandang tanghali sa inyong lahat. Next po, siyempre ang aking mother ay present po siya sa araw nito na nagbantay sa kanyang tindahan. At marapat lang na nagbantay nawanan mo para sa Panginoon. Ibig sabihin, sumunod siya sa utos ng ating Panginoon. Magandang umaga sa iyo, Panginoon. Nagmamadali ako talaga kay maga pa ako nagbili na ng ulam. Nagsaing na ako para makapunta ako dito. So, ang mga bata nandoon na sa dagat. Oo, hindi ko na matawag-tawag. Nagbihis na, sabi ko, ano ba ito? Sabi ko ganun. Hindi, mabuti nandoon yung anak niya. Tindahan. Sabi ko, alam mo naman ang presyo, dito ka lang muna. O sige Lola. O si MJ nandoon. Ang dalawa nandoon, lalangoy-langoy na. Nakabihis pa naman ako, sabi ko ganun. Kaya kung alam ko lang na hindi kasi ginagawa yung namin, yung doon kay iiwanan ko kahit walang tao. Hindi ginagawa ng anak ko na lagyan ng pintuan, kasi ang pintuan hati lang. Kahit sino, may bumibili, nagpapasok ka na doon sa loob. Dalawang bumibili kay iniwanan pala ng isang apo ko. Sabi ko, nagpatawain mo nila yung mga bata. Kaya nandun sa dagat ngayon, pagdating ko yan, na doon pa yan, hanggang maghapon. Salamat naman Panginoon, dahil ako nag-aapura na talaga ako nga makapunta dito sa tahanan mo, na sa umagang ito na binigyan mo pa kami ng kalakasan, ginising mo. Nakakatakot talaga yung nangyari sa California na lahat talaga sila tukok. Pero may isang bahay doon na natira. Kay talagang sabi ko gano'n, kwento ko, sabi ko, palibot sa kanya ang mga apoy, di ba? Palibot. Kahit ilan lang yan, di malalamta talaga ang mga halaman niya. Pero fresh na fresh talaga. Oo, fresh na fresh. Sabi kong gano'n, ibig sabihin na inano talaga sila ng Panginoon. Sabi kong gano'n. Sabi ko, linagyan siguro ng Panginoon ng bakod sila para hindi patuon ko. Fresh ko, sabi ko. Kabilaan, harap, likod, dito sa kabila. Basta, sabi ko, oo, inano siguro sila ng sabi ko, oo, siguro ko yung pananampalataya nila. Araw-araw yung nananampalataya. Talagang taos-puso talaga na tumatawag sa Panginoon. Ganyan talaga ang kaya sabi ko, tingnan mo nga naman, ang mga mayayaman, wala. Halos. Kaya sabi ko, iyon ang sinasabi na kung mataas ka na, sobrang taas mo na hindi ka na naniniwala sa Panginoon, ibababa ka na. Ibababa na. Iyon, binaba na talaga sila, di ba? Binaba na sila talaga. Salamat Panginoon na nandyan ka na kaagapay sa amin, Panginoon, sa buong pamilya namin at sa buong pamilya ng aking mga anak na binibigyan mo kami ng mga kalakasan, kaligtasan at sa araw-araw namin yung mga kakain. Salamat po. Siguro, yung bahay na yun na hindi natupog siguro, mananampalataya. Kristiyano kasi pag lahat nagtatayuan ang aking balahibo ay nagtatayuan. Ibig sabihin, nagtatayuan. Ibig sabihin, siya ay nanalig ng tapat. Siguro habang nasusunod, humingi siya ng tawad. Isa lang talaga hindi nagalaw kasi yung niya, puro sunog eh. Puro tupog talaga, Christian yun, ko lang. O kagaya ng Gomora, sabi ng Abraham, Panginoon, paano kung may dosi na matuwid sa Panginoon, hindi ko pa rin gugunawin. Pero, wala, ang nakita lang niya sila Lot, diba? At yung iba, sabi ng Panginoon, wala akong nakita na isa mang matuwid. Diba? So, ibig sabihin, pag may isang matuwid o dalawang matuwid, hindi gugunawin ng isang bahay, hindi wala siyang nakita. Diba? Kasi sila Lot, sa kabila yun eh. Sa kabila nga yun. Ibig sabihin, nakikita na, ginawa kasing beer house eh. Yung Gomora, ginawang beer. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sumisipin, di ba? Sabi, nagsisi ang Panginoon na noong ginawang panahon ng masasama. Kaya binalik muli dahil sa awa at habag ng ating Panginoon sa biyayang. Kaya dumating ang ating tagapagligtas ng ating Panginoon sa Jesus. Siyempre, next po, ang ating ka-sister ay si Sister Karina ay pinagaling sa may purpose pa ang ating Panginoon para sa kanyang buhay. Ako na po pasalamat sa Panginoon mo na parang wala ako. Sabi ko, bakit nagsisisi ako ni Dati Makadali? Pero, talaga po ang salamat ko. Sabi ko, bakit bro? Sabi ko,
Nagpapagamit ang mga person, sabi ko, bakit ganito ako? Ang daming Kristiyano, nagkakasakit, sabi ko, Lord, bakit gano'n? Minsan umiiyak ako sa kanya. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya yung karamdaman ko. Sabi ko sa kay Alan, hindi ako, gusto kong bumalik, pero yung katawan ko, parang pumipigil. Sabi ko, ano ba yung kasalanan ko, Lord? Bakit? Gusto ko, yung isip ko, gusto ko pumunta rito, yung lahat ng espiritu ko ba? Pero yung katawan ko, hindi. Sabi ko, mahina. Kahit magalit, ang sakit ng mga katawan ko, buto-buto ko. Sabi ko, Lord, bakit gano'n? Minsan nung umiyak ako, Lord, nangyayama po ako dito sa bahay. Hindi ko maaari na hindi ako nakabalo. Kasi yung kalakasan ko, sabi ko, Lord, salamat, boy. Alam ko, pinagbalong ako. Alam ko, babamitin mo pa ako. Kung gagawin na po ako, Lord, ngayon talang pinanong ako, pero hindi na ako sa bagay na yan, na makagalaw, maka-attend, sabi ko. Kung mo na ako, Lord, walang ako talagang punta sa Panginoon niya, sabi ko. Kung makasalanan man ako, Panginoon, sino may mas mahigit pa makasalanan sa akin? Sabi ko, Lord, siguro pinapaalala mo lang ako. Sabi ko, maraming Kristiyano nagkakasakit. Sa ano namin, kasama ko, si nanay, si tatay, si anak na brother ko rin. Sabi ko, maging ako talagang bigdigtad. Sabi ko, Lord, salamat dahil pinagaling mo ako. Pero alam ko, gagamitin mo pa rin ako hanggang sa pagbabalik mo. Hanggang yung magagawa ko, Lord, magpapagamit ako sa Lord. Alam ko, kung babalik mo ako sa mundo, wala rin kong pangbabalik ko. Pero Lord, sabi ko, mananatili ako sa ko. Hanggang ako malakas, hanggang ako ng lakas at buhay. Magpapagamit ako, Lord, sa Lord. Dahil sabi mo nga, nasa isip mo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlangit. Diba? Sa mga kakantilan kami Panginoon, nakikita mo ang aming mga buhay, ang aming puso na nag-anadang, nag-lantod sa'yo. Hindi kami nag-ano sa mga bagay dito sa lupa. Dahil ang lahat ng ito sa Panginoon, awat ng Diablo sa amin, para maninang kami, para mawala ang aming effort sa'yo, para mawala ang aming panahon sa'yo. Pero sabi ko, umiiyak talaga ako sa iyo dahil sabi ko naman, bakit umiiyak ako dahil hindi ko hindi na alam kung bakit ako umiiyak. Lord, sa katatawa ko dito, nagpapin lang ako sa iyo, pero kanina sabi ko, hindi ko alam kung paano ako. Parang alam sumigil pag-iyak ko, sabi ko, bakit? Siguro may pinapaalala na sa akin ng gano'n. May ilabas sa lahat ng ginagawa ko, anumang ginagawa ko sa buhay, anumang mga problema ko, anumang mga kasalanan ko sa buhay ngayon. Ibinibigay ko sa iyo lahat ng ginagawa namin. Sabi ko, binabalik namin sa iyo. Hindi ka lang ang nakakapagbigay sa amin ng sarasyon. Sa tuloy tayo noon, sabi na ng dati, tayo pa rin ang nararating. Manatilig, sabi naman natin tayo ang ibang lakas sa kanyang pagbawa. Kaya tayo ay may iwanan doon. Diba? Kung natin ang siyang bagay dito sa luto at ang mahalaga, narito tayo, handa tayo na naglingkod sa Panginoon. Diba? Kaya ibinabalik ito ng malaking pasasalamat sa Panginoon dahil nandito pa ako nakatayo sa kanyang harapan. Salamat, ibinabalik ko sa iyo na papuri sa salamat sa iyo. Amen. 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 Umago na po tayo sa ating pagpalasa.